guys, bigyan natin to ng review. Yung sinasabi nilang ang mga OFW daw ay madamot. Ito, tatalakayin natin ha. Bigyan natin to ng reaction. Karamihan, binabanggit ito sa mga OFW na akala nila marami tayong pera porkit nasa abroad tayo. Pero, bago mo sabihin na madamot ang taong nasa abroad, bakit hindi mo muna subukan yung mga pinagdaanan nila? Pinagdaanan niya bago makarating sa abroad. Una, kung wala ka pang skills and certificates, kailangan mong mag-enroll sa training center at malaking gastos, including fees and tools na bibilhin. Pagkatapos mo makuha ang certificate of training, maghanap ka ng legit agency or hiring na tatanggap sa'yo. Araw-araw o linggo-linggo gagastos ng pamasahe sa pag-a-apply pa lang. Pangalawa, kapag nakahanap ka ng a-applyan mo at pumasa ka sa interview, ihanda mo na ang pera mo sa medical. Swerte mo kung wala kang findings. Pero kung may findings ka, another gastos para lang makapasa ka sa medical. Pangatlo, after medical at nakapasa ka na, ihanda mo na ang pera na naman para sa pagkukumpleto ng requirements. Another gastos na naman yan. Umulan, umaraw, hindi ka pwedeng magpahinga dahil may ilang araw ka lang para magkumpleto ng mga requirements mo, dahil pag hindi, maaari kang maiwan o mapending. Pang-apat, pagkatapos mo dyan sa lahat na iyan, edi ayos na ang requirements at medical mo. Ngayon, maghahanap ka na naman ng pocket money. Siyempre, pondo mo yon ng isang buwan hanggang makatapos ka ng unang sahod abroad. At kailangan mo din magbaon ng groceries para hindi ka magutom sa loob ng isang buwan. At ang huli, pag nasa abroad ka na, swerte ka kung wala kang utang. Simula pag-apply mo hanggang makaalis ka. Dahil karamihan, meron din talagang utang kagaya ko. Dahil kapag may utang ka, ang unang sahod mo sa abroad, hati-hati na yan. Budget, bayad utang, padala sa Pinas. Siyempre, budget mo ulit for another 1 month para sa sarili mo. Kaya, bago mo sabihin ng salita na madamot ang mga OFW, daanan mo muna ang hirap at pagod at sakripisyo na pinagdaanan nila o ako. So, ayun lang ang masasabi ko. Kaya, bago ko yung magsalita ng hindi maganda para sa mga OFW, try nyo muna pumunta dito sa ibang bansa bago kayo magsalita ng mga negative na hindi mga ganda para sa kanila. So, thank you for spending your time to listen sa istoryang ito. Buhay abroad, buhay OFW. Mahirap mga ibang bansa. Kasi pag nagkasakit ka, sarili mo lang ang kakampi mo. Walang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw. Pag may sakit ka, gagamutin mo ang sarili mo. Hindi kagaya dyan sa Pinas, pag may sakit ka, pwede kang matulog, pahinga. Pero dito, kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin kumayod. Kasi kung hindi, lalo na pag nasa bahay ang trabaho. 24/7 ang trabaho.
Kailangan mong kumilos kasi madadagdagan ang trabaho mo, matatambakan ka. So, sana po nagustuhan niyo po itong aking video sa pagtatalakay na madamot daw kuno ang mga OFW. So, kung umabot ka po sa video na to, please subscribe my YouTube channel at please comment down below kung saan para malaman ko kung taga saan kayo at saan umabot ang video na to. Please comment guys and support my channel. Subscribe for more videos. Thank you. Bye.